Sa mga mahilig makipagkaibigan sa internet, mag-ingat na mag-ingat na mag-ingat po. Isang binatilyo kasi ang blinakmail ng isang kachat. Ito'y matapos siyang magpadala ng kanyang hubad na litrato sa kausap. Sa isinagawang entrapment operation, ang may pakana ng pangingikil, kapwa niya bata. Ang tanong ngayon, bata, ba't mo nagawa? Bata, batuta. Ito ang surveillance video na kuha ng NBI Technical Intelligence Division sa isang paaralan sa Maynila. Ang pakay nila, malaman at hulihin ang namba-blackmail sa isang 15 anyos na estudyante ng naturang paaralan. At sa isang classroom sa paaralan ang napagkasundo ang tagpuan. Base sa sumbong ng binatilyo, may nagpakilala raw sa kanyang isang babae sa isang social networking site. Halos 2 linggo raw sila magka-chat. Kinaibigan daw siya ng babae hanggang sa nakumbinsi raw siyang magpadala ng hubad na litrato. Dito na raw nagsimula ang pamba-blackmail ng suspect sa pananakot na ilalabas ang picture sa internet kung di siya magbibigay ng pera. Tapos nung maghubad siya, a few days thereafter, there was already extortion being made. Nagdidemand ng pera. Otherwise, ikakalat daw yung nude pictures over the internet. Initially, 1,000 lang eh. Pero sa ikalawang paghingi ng suspect, 9,000 pesos na ang hinihingi nito sa biktima. Dito na raw ito nagsumbong sa kanyang mga magulang na kaagad namang lumapit sa NBI. Pero ang hindi inasahan ng NBI na kaagad lulutang ang suspect dahil ilang segundo lang matapos malagay ang surveillance video, pumasok na sa kwarto ang isang binatilyo na kaklase rin pala ng biktima. Nag-communicate yung subject at saka yung complainant via Facebook and then dineliver yung pera. Nung pinick up yung pera, yung subject was seen in the camera picking up the money. Kaagad inexpel ang bata sa paaralan. Pero sa ngayon ay nag-uusap pa ang pamilya ng sospek at biktima kung anong mangyayari sa kaso dahil menor de edad ang sospek. Payo naman ng mga otoridad sa mga magulang, bantayan mabuti ang aktibidad ng mga anak sa internet. Na huwag mo nang gumamit ng social networking, kung hindi naman kailangan, huwag na muna. Pero kung halimbawa namang mapipilitan gumamit o kaya gumagamit na, kinakailangan mayroong full supervision ng mga parents. Michelle Mediana, News 5. Timbog naman ang 2 Chinese nationals sa isinagawang buy-bust operation ng PNP Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force sa Mandaluyong kaninang umaga. Pero imbes na sumuko, nakipaghabulan pa sa mga pulis sina Li Huang at Li Hui. Nang makatunog ng mga umaaligid na mga pulis, nahuli rin ang 2 sa may San Carlos Seminary. Ang dahilan, mga tol, matinding traffic. Kumpiskado sa mga suspect ang 1.5 kilos na shabu na nagkakahalagang 4 million pesos at mic money na nagkakahalagang 3 milyong piso. Habang buhay na pagkakulong ang parusa sa 2 Chino pag napatunayang sila'y guilty. Yan po ang pambihirang kwento. Nagpapasalamat ang kami sa mga pulis dahil traffic. Sa ating aksyon at solusyon, na ito ngayon si Ninita Kangas. Humingi po siya ng tulong para makauwi ang kanyang anak na si Angel na nasa Dammam, Saudi Arabia ngayon. Okay, ma'am, bakit niyo po inihingi ng tulong inyong anak? Ano pong problema? Hindi makauwi dito? Gusto ko lang pong pauwi na yung aking anak kasi tapos na po ang kanyang kontrata, sir. Okay, bakit hindi po siya pinapayagan ng agency makauwi dito? Ayaw siya bigyan ng pamasahe? Ayaw po siyang payagan ng amo niyang pauwiin. Yung amo? Opo. Bakit ayaw siyang payagan? Baka mabait siya, masipag, kaya gustong-gusto siyang patuloy na makiservisyo doon sa amo niya. Opo. Pero ayaw na talaga ng anak Ayaw niyo. niya na po. Bakit ayaw na niya magtrabaho? Lahat ng tao gustong pumunta ng abroad para makapagtrabaho. Anak niyo, baliktad, gusto na umuwi agad. Gusto nila po niyang umuwi at pinapauwi ko na. Anyway, karapatan niyo ng anak niya yun. Gusto niya Opo. makauwi. Sige. Nasa linya natin telepono si Ninita. Okay, anak niyo po yan? Opo. Sige. Ma'am Ninita, magandang hapon po. Ma'am Ninita. Magandang hapon po sa inyong dalawa, sir. Rafi and sir. Si Angel. Angel. Hello, sir. Angel. Magandang hapon po. Hello. Anghel pala. Anghel, magandang hapon po. Andito po yung nanay niyo, Mang Anghel. Opo. Okay. Opo, sir. Una, yung inyong amo, ayaw ka ng pakawalan. At pangalawa, Opo, ayaw po kami pauwiin. gusto mo na umuwi pero wala pa masahe. Tama ho? Oo, meron. Okay, bakit po kayo ay pauwiin? Matanong ko lamang po. Sobrang sipag ko Kasi siguro. po ay- Paborito ka na amo nyo. Kasi po nung last year po, nag-file na po ako ng exit sa kanya. Bali 6 months before po, bago po mag-end. Yung pangatlong taon ko po dito. So, sabi ko po sa kanya, ayoko na stop na po ako magtrabaho dahil
gusto ko lang po umuwi ng Pilipinas. Gusto ko naman po makita yung pamilya ko. Sabi niya, hindi po pwede dahil kulang po sa tao. Ngayon, humingi po kami ng payo sa ibang dito sa mga labor na nagtatrabaho na sabi, hindi kasalanan ng tao kung kulang ng tao ang kumpanya. So, Problema nila yon, hindi nyo problema po yun. Opo, Tama kayo. problema po nila yon. Sige po, bibilisan So, natin agad. ganun nga po. Sige po. Nasa kabilang linya, sandali naman po Sir Angel, si Deputy Administrator si Pino Torres ng Overseas Welfare Workers Administration. Sir Torres, magandang hapon po. Opo. Sir, yung pong kababayan natin, yung kanina sa telephone sa kabilang linya, gusto niya pong umuwi dahil finish contract na po, pero ayaw po siyang pauwi ng kanyang amo dahil wala raw pang kapalit at kulang daw sa tao. Di ho ba bawal yun? Kung gusto niya umuwi, dapat makauwi agad siya, di po ba, sir? Oo, karapatan nga ni Angel na umuwi sa pero tingnan natin kung anong hinaharap niya doon na mga balakid na kanyang pag-uwi, no? Merong mga kaso tayong na-report na merong mga nilabag na reglamento yung kanilang kumpanya kaya hindi makapagbigay ng exit visa. Kaya hindi natin alam kung anong hinaharap ni Angel. Kaya dapat mabatid natin pagpunta ng ating welfare officer. Opo, ang maigi po siguro, pupunta po dyan yung nanay ni Angel para magpaliwanag po sa inyo, magbigay pa po ng mga karagdagang impormasyon. Ano po? Sir? Oo. Sige po. Kung pwede lang po, imbitahin ko si Aling Ninita. Opo. Dito sa opisina ko sa Lunes. Opo. Para sa hapon ay matawagan ko yung welfare officer natin sa Alcobar. Po, salamat po, Sir Josefino. Mabuhay po kayo, sir. Salamat din. Opo. So, sasamahan namin kayo sa Lunes, doon kay Sir Josefino, para ibigay yung mga karagdagang impormasyon patungkol sa inyong anak para mapauwi na natin dito. Okay, nandiyan pa ba yung anak niya? Nandiyan pa ba si Angel? Angel? Hello, sir. Angel, okay. Bigyan kita ng pagkakataon kahit na kalahati minuto, kausapin mo yung nanay mo, baka meron kang concern, meron kang mga katanungan. Go ahead, Nay. Usap kayo mag... Angelo, Hello, Nay. makakauwi ka na. Sana. Oo, Hindi lang naman ako may problema dito. Pati si Michael, yung na 1 month na nag-stop ng work hanggang ngayon, hindi pa pinapauwi. So, concerned din ako sa kamag-anak din natin. Kaya humingi na rin ako ng tulong sa inyo dyan. Pero sana matulungan tayo nila Sir Tulfo. Sige. Sige po, Sir Angel, asahan niyo po. Sir. Makakauwi po kayo dito. Po. Pangako Sana namin. po, sana. Yes, sir. Yes, sir. Maraming Ingat po salamat kayo dyan, sir. po. Magandang hapon, sir. Kayo rin po. More power, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Mga kapatid, panoorin po natin itong aksyon sa hiling ng isang anak na tulungan natin na makauwi. Kanyang ina na minaltrato sa Bahrain. Alauna, imedya na madaling araw nitong Mayo 29, taong kasalukuyan sinalubong sa NAIA Terminal 2 ang anak niyang si Jenaline Nieves ng isang si Aling Eugenia Nieves. Ang braces ng kanyang liig ay tanda ng kalupitan, dinanas bilang OFW sa Bahrain. Kaya inalalayan siya ng isang nurse na taga-OWA. Sa arrival area, may halong saya ang luha ng ina na si Jenaline. Pagyakap sa inang sugatan. Sa ambulansya ng OWA, nagkwento si Aling Eugenia. Ako po'y nagpapasalamat sa magkakapatid na Tulfo Brother at sa OWA. Masayang-masaya po ako at nakauwi na po ako ng Pilipinas. Alala, pag nakikita mo yung NAIA, kanina kasi nakita ko tapos may nakapink doon. Parang nagulat ako, sabi ko, teka muna, ano bang video yun? But anyway, maganda yun to. Umiyak ka na ata. Sabi mo kasi pink eh. Tapusin natin ang kwento ng hapon, mga kapatid, sa kwentong nakakabilib. Buhay pa pala ang diwa ni Tandan Sora sa ating panahon, isang babaeng sumunod sa yapak. Ito ni Tandan Sora, siya ay ating sasaluduhan. Mahigit 100 taon ang nakalipas, ipinakita ni Melchor Aquino, mas kilala bilang Tandan Sora, na wala sa edad o kasarean ng kagitingan. Siya ang naging mukha ng nurse ng mga sugatang katipunero. Yan ang isinabuhay ngayon ni Remedios Lim o mas kilalang Lola Miding para sa mga kababayang kanyang pinaglilingkuran. Nakikita rin sa kanyang pagtulong at pakikiramay na hindi nagsusulong ng sariling kapakanan, gaya ni Tandan Sora. Sa edad na 91, aktibo pa si Lola Miding sa voluntaryong pagsisilbi sa bayan ng Bustos bilang isang health worker.
kung ano ang gagawin nila, kung minsan nagsesenso, gumagamot ng mahal at nagtuturo kami rin sa mga ina ng kung paano ang gagawin. Pagbubuntis sa hangad ng anong mapaunlad ang bayan, gusto ko pang magsilbi, wala naman akong gagawin eh. Hanga at saludo ako sa kanya kasi even though nasa edad na siyang ganyan makikitaan mo pa rin siya ng katangian na gusto niyang makatulong doon sa mga kabarangay niya. Yung panunungkulan ay talagang nasa puso niya eh. Dahil isa sa katawan kong maglingkod, dahil sa ganong edad, gusto niya pa rin, willing pa rin siyang maglingkod ng tapat sa aming mga kababaryo. At yun kumbaga siya yung ginagawa kong inspirasyon sa panunungkulan namin ngayon. Nalaman ito ng isa sa apo sa talampakan ni Tandansora. Proud po ako dahil yung palang ginagawa ng lola namin ng panahon ng Kastila na yon ay ginagawa rin pala sa panahon na ngayon ng mga may edad na rin. Sa sipag na inyong ipinamalas, sa bukal na pusong paglilingkod ng walang hinihintay na kapalit, Lola Meding, saludo kami sa inyo. Saludo rin ako sa inyo. Ano ba yan? Ano ginagawa mo? Sandali lang. Mabilis lang yung 90 days. Mabilis lang yun. Ilang araw na ba? Ilang araw na? 3 araw na. Okay, sige. Meron pang 87 days. Okay na. Okay na. Yan na. Okay. Sige. Trivia po! Ang puno na madalas sa paggamutan ni Tandansora noong narito sa Navaliches ay nakatayo pa rin. Hindi nyo lang makikita dahil traffic. Maraming salamat sa inyong walang suportang... Walang sawa. At walang suportang... Umiyak ka kasi. Kaya nawawala ka sa concentration eh. Oh. Walang iwanan! Walang damayan! Akong po si Ben Tulfo. Okay. Hanggang bukas, sama-sama tayong magbalitaan at magtulungan. Ako po si Rafi Tulfo. Susunod po ang aksyon. Magandang gabi.